Sa video na ito, matutuklasan mo ang lahat ng mga detalye ng pagsasabwatan na isinagawa ng mga pinuno ng relihiyon na sina Anas at Caifás upang hindi makatarungang sisihin si Jesus na nagtapos sa kanyang malagim na pagpapako sa krus. Ang mga lalaking ito ay hindi lamang mga arkitekto ng isa sa pinakamadilim na kawalang katarungan sa kasaysayan, ngunit nagpakita rin sila ng matinding paghamak sa tagapagligtas hanggang sa pagluraan sa kanya, paghampas sa kanya at pagpapahiya sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang inihasik ay hindi walang mga kahihinatnan. Ngayon, malalaman mo na ang nakakagulat na pagtatapos ng bawat isa sa kanila. Ito ang kwento ng mga pari na nagdala kay Jesus sa Golgota, sina Anas at Caifás, dalawang makasalanang figura na may hindi mabilang na kapangyarihan at isang tadhana na nagpapakita ng mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Mateo, Kabanata 25, mga talata 29 hanggang 68, tayo ay dinala sa napakahalagang sandali ng paghatol na nagtatak sa kapalaran ni Jesus. Ang mga punong saserdote at ang Sanhedrin ay hayagang nakipagsabwatan laban sa kaniya na naghahanap ng huwad na ebidensya at nagharap ng ditapat na mga saksi. Sa gitna ng maigting na kapaligiran na puno ng drama, hinarap ni Jesus ang mga nag-aakusa sa kaniya ng may kalmado at katatagan na nakalilito. Nang tanungin, ang kanyang tugon ay sumasalamin sa banal na autoridad at makikita nila ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat at dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Ang mga salitang ito na puno ng pangako at kapangyarihan ay binibigyang kahulugan bilang kalapastanganan ng kanyang mga kalaban na puno ng galit ay nagpapahayag ng kanyang hatol na kamatayan. Makasaysayang salaysay, ito ay isang salamin kung paano ang kawalan ng katarungan, ambisyon at kapangyarihan ay maaaring humantong sa mga desisyon na sumasalamin sa buong siglo. Inaanyayahan ka naming subaybayan ang video na ito hanggang sa katapusan upang malaman ang tungkol sa kapalaran ni Anas at Caifás, dalawang lalaki na ang impluensya ay napakahalaga sa kinalabasan ng pinakamahalagang kwento ng sangkatauhan. Kristo, sino ang tumama sa iyo? Sina Anas at Caifás, ang mga utak sa likod ng pagsasabwatan na ito, ay hinila ang mga string ng isang tiwaling sistema na nagsilyado sa kapalaran ng tagapagligtas. Ang kanilang kapangyarihan, isang kombinasyon ng relihiyoso at politikal na impluensya, ay isang mapang-aping puwersa na nagtapos sa pinakamasakit na pangyayari sa kasaysayan, ang pagpapako sa krus sa bundok Golgota, na kontrol ng Roman Empire. Ang mga pinuno ng relihiyon, gaya ni Anas at Caifás, ay naipit sa pagitan ng dalawang puwersa. Sa isang banda, ang kanilang pananagutan na panatilihin ang kaayusan sa sagradong templo, at sa kabilang banda, ang panggigipit ng mga autoridad ng Roma na humihiling ng katatagan sa politika. Ang templo, ang espiritual at panlipunang sentro ng buhay ng mga Hudyo, ay simbolo rin ng kapangyarihang pampolitika. Ang pagkontrol sa templo ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng akses hindi lamang sa relihiyosong autoridad, kundi pati na rin sa isang pinagmumulan ng impluensyang pang-ekonomiya at pampolitika. Kapangyarihan sa templo sa Jerusalem ay ganap. Si Anas, sa partikular, ay kilala sa kanyang kakayahang pagsamahin ang kapangyarihan sa kanyang pamilya na tinitiyak na ang posisyon ng mataas na saserdote ay nananatili sa ilalim ng kanyang kontrol sa loob ng mga dekada. Tiniyak ng sistemang ito ng paghalili ng pamilya na nagpatuloy ang kanyang impluensya kahit na opisyal na siyang umalis sa pwesto. Hindi lamang sa relihiyon, kundi pati na rin sa mga gawaing pampolitika ng Judea. Bagaman hindi na hawak ni Anas ang opisyal na titulo ng mataas na saserdote, ang kanyang kapangyarihan sa likod ng trono ay hindi mapag-aalinlanganan. Magkasama, binuo ni Anas at Caifás ang estratehikong alyansa na kumukontrol sa templo at sa komunidad ng mga Hudyo.
Pangyayaring ito ay nagmarka ng isang pagbabago dahil pinalaki nito ang katanyagan ni Jesus at nagdulot ng malalim na pagkakahati sa mga nakasaksi sa kanyang kapangyarihan. Habang ang ilan ay naniniwala sa kanya, ang iba naman dahil sa takot at inggit ay nagbalita sa mga Pariseo tungkol sa nangyari. Ang mga punong saserdote sa pangunguna ni Caifás ay nagpulong upang talakay ng banta ni Jesus sa kanilang autoridad at katatagan sa politika para sa bayan at hindi na ang buong bansa ay mapahamak. Ang pahayag na ito na puno ng pangungutya at pampolitika na pragmatismo ay minarkahan ang simula ng pakana na magdadala kay Jesus sa krus. Ang pakana ni Anas at Caifás ay isang aral kung paano magagamit ang kapangyarihan upang pagsilbihan ang makasariling interes sa kapinsalaan ng katarungan at katotohanan. Mamatay para sa bayan kaysa ang buong bansa ay mapahamak ay nagmarka ng isang pagbabagong punto sa pagsasabuatan laban kay Jesus. Ang mga salitang ito, bagamat hinihimok ng mga interes sa politika at takot na mawalan ng kontrol, ay nagkaroon ng makahulang kahulugan. Sa kanyang pagtatangka na pangalagaan ang katatagan ng lipunan at relihiyon, inayos ni Caifás ang balak na magtatapos sa pagpapako kay Jesus sa krus. Gayunpaman, ang pagkilos na ito na nilayon upang patahimikin ang isang taong itinuturing niyang banta ay nauwi sa pagtupad sa isang mas malaking banal na layunin. Sa pamamagitan ng salaysay na ito, nasaksihan natin ang pagiging komplikado ng mga pangyayari na humantong sa isa sa pinakamahalagang sakripisyo sa kasaysayan. Pamantayang itinatag ng mga lider ng relihiyon noong panahong iyon, ang kanyang mensahe ay direktang humarap sa mga tradisyon at gawain na ipinagtanggol ni Anas at Caifás sa loob ng maraming taon. Ang pag-aaway na ito ng mga mithiin ay lumikha ng hindi maiiwasang tunggalian. Iminungkahi ni Jesus ang isang espiritual na revolusyon na nagbabanta sa kapangyarihan at autoridad ng mga pinunong ito. Dahil dito, tumindi ang labanan at ang desisyon na ibigay siya sa mga autoridad ng Roma ay naging isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang kanyang impluensya. Harap ni Caifás, si Jesus ay napatunayang nagkasala ng kalapastanganan at ipinadala sa Romanong gobernador, si Poncio Pilato, para bitayin. Ang pagkapuot kay Jesus ay hindi lamang makikita sa mga pinuno ng relihiyon. Isang makabuluhang bahagi ng mga Hudyo ang tinanggihan din siya. Ito ay humantong sa kanyang paniniwala at ang malagim na katotohanan ng pagpapako sa krus. Gayunpaman, ang epekto ng kanyang pagkabuhay muli ay napakalakas anupat kahit si Caifás ay hindi maaaring baliwalain ito. Puno ng galit, tumanggi siyang tanggapin ang ebidensya na natalo ni Jesus ang kamatayan na nagpakawala ng matinding pag-uusig laban sa unang mga Kristiyano. Pinahintulutan pa nga niya si Saul na kalaunan ay tinawag na Paul, na usigin at ipakulong ang mga tagasunod ni Kristo. Para kay Caifás, ang mga Kristiyano ay kumakatawan sa isang direktang banta sa katatagan ng lipunan at sa relihiyosong kontrol nito. Gayunpaman, nagsimulang gumuho ang kanyang kapangyarihan sa pagbagsak ni Poncio Pilato noong AD 36 na inalis sa katungkulan ni Lucius Vitellius. Nang walang suporta ni Pilato, si Caifás ay pinatalsik din na nagtapos sa isang napakahabang panunungkulan bilang mataas na saserdote. Aksyon direkta. Sa likuran niya ay ang makapangyarihang angkan ni Anas, isang pamilya na nagmonopoliya ng mga posisyon ng kapangyarihan sa Jerusalem sa loob ng mga dekada. Gumamit ang grupong ito ng intriga at diskarte para matiyak na mananatili sa kanilang mga kamay ang kontrol sa templo. Ang kanilang pamumuno ay hindi lamang espiritual, kundi pati na rin sa ekonomiya habang pinangangasiwaan nila ang kalakalan sa templo, kabilang ang mga sakripisyo at palitan ng pera. Dahil sa network ng mga impluensya at negosyong ito,
ang pamilya ni Anas ay isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamayaman sa Jerusalem noong panahong iyon. Isang pagtuligsa sa katiwalian, kundi isang direktang banta din sa pinagmumulan ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng mga Anas. Ang reaksyon ng pamilya ay agaran na tumitindi ang puot kay Jesus at pinabilis ang mga pangyayari na humantong sa kanyang pagpapako sa krus. Ang Caifás ay isang paalala kung paano maaring masira ang kapangyarihan at ang mga kahihinatnan ng paggamit ng impluensya upang mang-api sa halip na gabayan. Ang pagbagsak ni Caifás sa panahon ng pagkabihag ng mga Romano sa Jerusalem ay minarkahan ang kalunos-lunos na pagtatapos ng kanyang kwento. Sa panahon ng pagkubkob, sinubukan niyang ipagtanggol ang templo, ngunit napatay sa proseso. Ang templo na ipinropesiya ni Jesus na mawawasak ay winasak sa lupa ng mga puwersang Romano, na tinutupad ang isa sa mga pinakakagimbal-gimbal na propesiya sa kasulatan. Josephus ang pagkawasak ng templo at Jerusalem bilang isa sa pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng mga Hudyo. Itinuring ng ilang teologo ang mga pangyayaring ito bilang banal na kaparusahan para sa pagmamataas at puot na pumasok sa lipunan noong panahong iyon. Maging si Emperador Titus na nanguna sa pagsakop sa Jerusalem ay tumanggi na tumanggap ng korona ng tagumpay na nagpahayag na walang merito sa pagkatalo sa isang bayan na, sa kanyang mga salita, ay pinabayaan ng kanilang sariling Diyos. Pagpapatawad ni Jesus mula sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lucas 23:34. Ang mensaheng ito ng pagmamahal at pakikiramay ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa buong siglo, na nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali ang pagpapatawad at pagtubos ay posible. Ang buhay at pagbagsak ni Anas at Caifás ay nagtuturo sa atin ng malalim na mga aral tungkol sa kapangyarihan, katarungan at banal na pag-ibig na nag-aalok ng isang salaysay na bagamat kalunos-lunos ay puno ng walang hanggang kahulugan. Iyong mga inaasahan. Kung kailangan mo ng mga pagsasaayos, ipaalam sa akin at magpapatuloy ako upang pinuhin ito o magpatuloy sa susunod. Pag-isipang mabuti ang mahahalagang sandali sa kasaysayan ng tao. Ang mga kwentong ito ay nagsasalita hindi lamang tungkol sa tadhana at sa mga desisyon ng makapangyarihang mga tao, kundi pati na rin sa pagbabagong kapangyarihan ng pagpapatawad at pakikiramay. Kahit na sa pinakamadilim na ang kapaligiran, si Anas ang maimpluwensyang patriarch ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Jerusalem ay nag-iwan ng isang pamana na patuloy na nakakabighani at nagtatanong sa mga nag-aaral ng kanyang buhay at ang epekto nito sa mga kaganapang tumutukoy sa panahon, nananatiling isang palaisipan na nababalot ng trahedya at kontrobersya. Ang taong ito na kinilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang mga lider ng relihiyon sa kanyang panahon ay nag-iwan ng bakas ng impluensyang lumaganap sa kanyang mga anak. Ayon sa makasaysayang mga salaysay tulad ng mga naitala ni Pliny the Elder, si Anas ay itinuring na pinakamaswerteng tao dahil mayroon siyang 5 anak na lalaki na humawak sa katungkulan ng mataas na saserdote, isang hindi pa nagagawang tagumpay. Gayunpaman, ang dinastiya ng mga pari na ito ay naging paksa din ng pagpuna at hinala. Higit sa lahat ay dahil sa Talmud na kinundena ang katiwalian at kaduda-dudang mga aksyon ng pamilya ni Anas. Ang kanilang konsentrasyon ng kapangyarihan at kapintasan na pag-uugali. Bagamat nagtamasa sila ng mga pribilehiyo at posisyon ng impluensya, ang mga tagumpay na ito ay hindi walang kontrobersya, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang pakikilahok sa pagsasabwatan na humantong sa pagpapako kay Jesus sa krus.
Si Anas bilang pinuno ng pamilyang ito ay hindi lamang pinangasiwaan ang templo at ang mga mapagkakakitaang negosyo nito, ngunit gumanap din ng mahalagang papel sa mga pangyayaring nagbuklod sa kapalaran ng tagapagligtas. Ang ilang mga ulat mula sa sinaunang tradisyon ng mga Kristiyano ay nagmumungkahi na ang kanyang wakas ay kasing trahedya na ito ay misteryoso. Ayon sa mga tekstong ito, namatay si Anas sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang ulo sa mga pader bilang pagsisisi nang mapagtanto ang kanyang papel sa pagsasabuatan laban sa Mesiyas. Ang kinalabasan na ito, bagamat nakakabahala, ay naglalaman ng isang makapangyarihang aral tungkol sa mga kahihinatnan ng pag-abuso sa kapangyarihan at mga desisyong dulot ng ego at takot. Ito ay isang madilim na kwento na naglalantad sa mga panloob na pakikibaka ng isang figura na nagkaroon ng lahat ng ito, ngunit nawala ang kanyang pamana dahil sa mga maling desisyon. Relihiyon. Hindi niya mapigilan ang mga hula ni Jesus na matupad sa isang nakakagulat na paraan. Ang kanyang kwento kasama ng kwento ni Caifás ay naging isang buhay na halimbawa kung paano hinarap ng mga ambisyon ng tao ang kalooban ng Diyos, na nagbubunga ng mga kahihinatnan na umaalingaw-ngaw sa kabila ng kanilang panahon. Kaibahan sa ambisyon at puot na humantong sa kanyang pagpapako sa krus. Nananatiling wasto ang mga aral na ito na nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na sandali, palaging may posibilidad ng pagtubos at pagbabago. Bago ko tapusin ang video na ito, nais kong bigyan ka ng isang special na imbitasyon. Huwag hayaang pigilan ka ng kaaway na ma-access ang nilalaman na nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagpapalawak ng iyong pangunawa sa salita. Mag-subscribe sa aming channel ngayon at i-activate ang notification bell para matanggap ang lahat ng aming mga video ng direkta sa iyong device. Sa paraang ito, palagi kang makokonekta sa mga mensaheng nagpapatibay at nag-aalok ng malalim na pagmumuni-muni. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig ng kwentong ito at sama-sama nating dalhin ang katotohanan na nagbabago ng buhay. Higit nating tuklasin ang buhay ng mga figure na ito at ang masalimuot na intriga na nagbigay kahulugan sa isa sa mga pinakamaligalig na panahon sa kasaysayan. Manatili sa amin upang ipagpatuloy ang paglalahad ng mga kamangha-manghang kwentong ito na puno ng drama, pagmuni-muni at mga aral na nagsasalita pa rin sa amin ngayon tungkol sa kalikasan ng tao at sa kapangyarihan ng banal